Huwag mong isiping dinala kita rito dahil sa awa. Dinala kita rito para maging basahan ng mga kalat na hindi kayang linisin ng iba. Isang maling galaw mo lang, Hiraya, itatapon kita pabalik sa kalsadang pinanggalingan mo. Ang boses ni Celestina ay tila isang matalim na patalim na humihiwa sa makapal na hamog ng Tagaytay. Malamig, walang emosyon, at punong-puno ng panghahamak. Sa gitna ng marangyang bulwagan ng Mansyonsyelo, nakatayo si Hiraya habang mahigpit na nakakapit sa strap ng kanyang luma at kupas na bag. Basang-basa ang laylayan ng kanyang palda mula sa paglalakad sa maulan at maputik na daan paakyat sa mansyon. Sa kanyang kanang pulso, nagsimulang kumirot ang isang mahabang pilat, ang alaala ng isang gabing pilit niyang nililimot. Akala ni Hiraya, ang pagpunta rito ay ang kanyang huling pagkakataon para sa isang bagong simula. Ngunit sa bawat hakbang niya sa loob ng bahay na ito, tila lalong bumibigat ang hangin na kanyang nilalanghap. Ang bawat dekorasyong ginto at ang malalaking chandelier ay tila mga matang mapanghusga na nakatingin sa kanyang kahirapan. Opo, Ma'am Celestina. Gagawin ko po ang lahat para makatulong. Mahinang tugon ni Hiraya. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa takot na baka muling gumuho ang mundo niya. Isang matunog na tawa ang kumawala sa mga labi ni Celestina. Isang tawang walang kagalakan. Makatulong? Tumingin ka sa paligid mo, Hiraya. Ang kailangan ng bahay na ito ay hindi tulong. Ang kailangan dito ay isang taong handang maging biktima ng mga halimaw na nakatira rito. Bago pa man makasagot si Hiraya, isang malakas na tunog ng pagkabasag ng porselana ang gumuhit sa katahimikan ng bulwagan. Mula sa itaas ng hagdanan, isang mamahaling florera ang humampas sa sahig. Ilang pulgada lamang ang layo mula sa kinatatayuan ni Hiraya. Ang mga piraso ng matutulis na bubog ay tumilamsik. Ang isa ay gumuhit ng maliit na sugat sa kanyang pisngi. Ayoko sa kanya! Palayasin niyo siya! Ang sigaw ay nagmula sa dalawang batang lalaki na nakatayo sa tuktok ng hagdan. Sila ang kambal na sina Alon at Agos. Ang kanilang mga mukha na dapat sana ay puno ng inosente ay nababalot ng puot at matinding galit. Ang kanilang mga mata ay tila mga sugatang hayop na naghahanap ng mapagbubuntunan ng sakit. Sa likuran nila, lumitaw ang isang anino. Isang lalaking matangkad, nakasuot ng itim, at tila isang bangkay na naglalakad. Si Aquilino, ang arkitektong tinitingala ng marami, ngunit sa loob ng mansyong ito, siya ay isang lalaking nawalan na ng kaluluwa. Hindi tumingin si Aquilino kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa kawalan. Tila wala siyang pakialam kung ang bagong dating na babae ay nasugatan o kung ang kanyang sariling mga anak ay nagwawala. Aquilino, heto ang sinasabi ko sa iyong bagong yaya. Wika ni Celestina habang lumalapit sa kanyang bayaw. Sana ay tumagal siya ng higit sa 1 linggo. Sayang naman ang ibinayad ko sa agency kung muli na namang magkakaroon ng dumi sa sahig ng bahay na ito. Dahan-dahang ibinaling ni Aquilino ang kanyang tingin. Nang magtama ang kanilang mga mata, naramdaman ni Hiraya ang isang kakaibang kuryente. Isang halo ng pamilyar na hapdi at matinding pagkamuhi ang rumihistro sa mukha ng lalaki. Tinitigan ni Aquilino ang pilat sa pulso ni Hiraya na bahagyang nakalabas sa manggas ng kanyang damit. Bakit siya? Ang boses ni Aquilino ay tila galing sa ilalim ng lupa. Paos, malamig, at puno ng lason. Bakit dinala mo ang babaeng ito rito, Celestina? Dahil siya lang ang may lakas ng loob na tanggapin ang trabahong ito sa kabila ng tsismis sa pamilya natin. Sagot ni Celestina nang may mapanuyang ngiti. Lumapit siya kay Hiraya at biglang hinablot ang bag nito, sabay tapon sa mga bubog sa sahig. Linisin mo yan, gamit ang mga kamay mo. Ayokong makakita ng kahit isang piraso ng bubog bago maghapunan.
Napasinghap si Hiraya. Tumingin siya kay Aquilino. Umaasang may kaunting awa siyang makikita. Ngunit tinalikuran lamang siya nito at naglakad palayo. Ang mga kambal ay muling nagtawanan bago kumaripas ng takbo patungo sa kanilang madilim na silid. Dahan-dahang lumuhod si Hiraya sa malamig na marmol. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang mamulot ng matutulis na bubog. Nararamdaman niya ang hapdi ng bawat hiwa sa kanyang balat. Ngunit mas masakit ang pagkapahiya na kanyang nararamdaman. Sa bawat patak ng kanyang dugo na humahalo sa alikabok, isang alaala ang bumabalik. Ang mukha ng isang babaeng sumisigaw sa gitna ng apoy. At ang kanyang sariling kamay na pilit umaabot, ngunit huli na ang lahat. Bakit ba siya bumalik sa lugar na ito? Bakit ba niya piniling harapin ang mga taong tila gustong ubusin ang natitira niyang pagkatao? Sa gitna ng kanyang paghihirap, narinig niya ang bulong ni Celestina sa kanyang likuran, tila isang ahas na naglalaway. Huwag kang mag-alala, Hiraya. Marami pa tayong pagdadaanan. Sisiguraduhin kong sa bawat araw na mananatili ka rito, pagsisisihan mong ipinanganak ka pa sa mundong ito. Naiwang mag-isa si Hiraya sa gitna ng malawak at madilim na bulwagan. Ang tanging tunog na naririnig ay ang tibok ng kanyang sariling puso at ang malakas na pagbuhos ng ulan sa labas. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, may isang tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sino ang tunay na halimaw sa loob ng Mansion Cielo? At hanggang kailan niya kayang tiisin ang hapdi ng mga sugat na hindi nakikita ng mata? Biglang namatay ang mga ilaw sa buong mansyon. Sa gitna ng kadiliman, naramdaman ni Hiraya ang isang malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Isang maliit na kamay na nanginginig sa takot. Ngunit bago pa man siya makalingon, isang boses ng bata ang bumulong. Umalis ka na, bago ka pa nila gawing katulad namin. Napat tayo. Tayo si Hiraya, ang kanyang puso ay tila lalabas sa kanyang dibdib. Sa dilim, nakita niya ang isang pares ng mga matang nagniningning sa luha, ngunit hindi ito kay Alon o Agos. Sino ang batang ito? At bakit tila ang buong mansyon ay nagsisimulang huminga sa paligid niya? Ang serye ng mga mabilis na yabag sa itaas ng hagdanan at ang biglang pag-iyak ng isang sanggol na hindi naman dapat naroon ang bumasag sa gabi. Nanigas sa kinatatayuan si Hiraya. Habang ang selyadong pinto sa dulo ng pasilyo ay dahan-dahang bumubukas na naglalabas ng isang amoy na matagal na niyang kinalimutan. Amoy ng nasusunog na laman at mamahaling pabango ng isang yumaong asawa. Huwag mong dungisan ang kusinang ito ng baho ng kahirapan mo, Hiraya. Ang tiyamporado ay pagkain ng mga hampas lupa at hindi nararapat ihain sa mga anak ng isang siyelo. Ang boses ni Celestina ay pumailan lang sa malawak na kusina, kasabay ng pagsikat ng araw sa likod ng makapal na sungmunong Tagaytay. Nakatayo siya sa pintuan, suot ang kanyang mamahaling robe na gawa sa seda, habang ang kanyang ilong ay bahagyang nakakunot sa amoy ng kumukulong tsokolate at malagkit na kanin. Hindi tumingin si Hiraya. Ang kanyang mga kamay ay abala sa paghalo ng makapal, maitim na tsokolate sa loob ng malaking kaldero. Ang init na nagmumula sa kalan ay tila yakap na nagbibigay sa kanya ng lakas matapos ang isang gabing puno ng bangungot. Pasensya na po, Ma'am Celestina, ngunit ang mga bata ay hindi kumain kagabi. Ang tiyamporado ang tanging paraan para mainitan ang kanilang mga tiyan sa gitna ng ginawa na ito. Mahinahong sagot ni Hiraya. Isang malakas na paghampas ng kamay ni Celestina sa lamesang gawa sa granite ang bumasag sa katahimikan. Sumasagot ka na. Tandaan mo, narito ka para sumunod, hindi para mag-isip. Itapon mo yan at maghanda ka ng American breakfast para sa kanila. Iyan ang nakasanayan nila. Matapos bitawan ang mga salitang yon, humakbang paalis si Celestina. Iniwan ang isang halimuyak ng mamahaling pabango na tila lason sa hangin.
Nanatiling nakatayo si Hiraya. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa sandok hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Sa bawat panlalait ni Celestina, tila may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang unti-unting nadudurog. Ngunit nang marinig niya ang mahinang yabag ng maliliit na paa sa labas ng kusina, pinilit niyang lunukin ang kanyang luha. Hindi niya itatapon ang pagkain. Alam niya ang pakiramdam ng magutom. Alam niya ang pakiramdam ng malamig na sikmura sa gitna ng ulan. Dahan-dahang pumasok sina Alon at Agos. Ang kanilang mga mata ay namumula at may malalalim na itim sa ilalim, tanda ng kawalan ng maayos na tulog. Hindi sila nagsasalita, ngunit ang kanilang mga tingin ay nakapako sa umuusok na mangkok sa ibabaw ng lamesa. "Halina kayo," bulong ni Hiraya. Ang kanyang boses ay puno ng tamis na tila asukal. Mainit pa ito. Nilagyan ko ito ng gatas, katulad ng ginagawa ng nanay ko noong bata pa ako. Nagkatinginan ang dalawang bata. Sa loob ng mahabang panahon, ang pagkain sa mansyong ito ay tila mga ritual na walang buhay. Formal, malamig, at laging may kasamang sermon. Ngunit ang amoy ng tsokolate ay tila isang lihim na susi na nagbukas sa kanilang mga saradong puso. Sabay silang umupo at nagsimulang kumain. Sa bawat subo, ang kanilang mga balikat na dati ay laging pilit na nakataas sa galit ay dahan-dahang bumababa. Mula sa anino ng pasilyo, nakatayo si Aquilino. Pinagmamasdan niya ang eksena sa loob ng kusina. Ang kanyang puso, na tila isang gusaling gumuho na, ay biglang nakaramdam ng isang pamilyar na kirot. Ang amoy ng tsamporado ay nagdala sa kanya pabalik sa mga panahong buhay pa ang kanyang asawa. Ang mga panahong ang Mansyon Cielo ay puno pa ng tawanan at hindi ng mga lihim. Nang matapos kumain ang mga bata, dinala sila ni Hiraya sa kanilang silid. Ang silid ay malawak ngunit madilim. Tila isang kulungan ng mga alaala. Ramdam ni Hiraya ang bigat ng hangin dito. Humiga ang kambal sa kanilang kama, ngunit ang kanilang mga mata ay nananatiling dilat. Tila natatakot na sa sandaling pumikit sila ay may kung anong halimaw na lilitaw mula sa dilim. Dito na nagsimulang umawit si Hiraya. Isang lumang oyayi, isang awit na narinig niya mula sa mga matatanda sa probinsya. Ang kanyang tinig ay malumanay, tila hanging dumadaloy sa mga dahon ng puno ng pino sa labas. Ilipat ang paningin sa mga bituin. Huwag matakot sa dilim na dumarating. Ang kanyang boses ay tila isang kumot na bumabalot sa kambal. Isa-isang sumuko ang kanilang mga talukap ng mata. Sa gitna ng pagkanta, naramdaman ni Hiraya ang isang malalim na lungkot. Ang mga batang ito ay hindi masama. Sila ay mga sugatang kaluluwa lamang na naghahanap ng mapagtataguan. Habang inaayos ni Hiraya ang kumot ni Alon, napansin niya ang isang matigas na bagay sa ilalim ng unan ng bata. Dahan-dahan niya itong hinugot. Isang maliit na bote ng gamot. Walang label. Ngunit ang laman nito ay isang madilim at malapot na likido. Naramdaman ni Hiraya ang biglang pagtayo ng kanyang mga balahibo. Naalala niya ang mga huling sandali ng asawa ni Aquilino. Ang mga gabing tila laging tuliro ang babae. Ang mga matang laging nakatingin sa kawalan bago ang malagim na aksidente. Ano yan? Ang boses ni Aquilino ay nagmula sa likuran niya. Nakatayo ang lalaki sa pintuan. Ang kanyang mukha ay nababalot ng galit at pagdududa. Agad na itinago ni Hiraya ang bote sa kanyang bulsa. Ngunit huli na ang lahat. Humakbang palapit si Aquilino. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa kamay ni Hiraya. "Ibigay mo sa akin yan, Hiraya. Ano ang ginagawa mo sa ilalim ng unan ng anak ko? Magnanakaw ka ba? O baka naman sinusubukan mong tapusin ang hindi mo natapos noon?" Napaatras si Hiraya hanggang sa tumama ang kanyang likod sa pader. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib.
Hindi po, Sir Aquilino. Nakita ko lang po ito. Sinungaling! Sigaw ni Aquilino. Bagaman pinilit niyang hinaan ang boses para hindi magising ang mga bata. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Hiraya sa mismong bahagi kung saan naroon ang kanyang pilad. Ang mga katulad mo ay hindi dapat pinagkakatiwalaan. Sabihin mo sa akin, sino ang nag-utos sa iyo na pumasok sa bahay na ito? Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang malakas na tunog ng kampana mula sa simbahan. Sa ibaba ng burol ang umalingaw-ngaw. Hudyat ng simula ng gabi. Ngunit para kay Hiraya, ang tunog na yon ay tila isang babala. Mula sa labas ng bintana, nakita ni Hiraya ang refleksyon ni Celestina sa salamin. Nakatayo ang babae sa kabilang bahagi ng hardin. Hawak ang isang katulad na bote ng gamot, habang ang isang nakakatakot na ngiti ay nakaukit sa kanyang mga labi. Ano ang nasa loob ng boteng iyon? At bakit tila ang bawat paghinga ni Hiraya sa loob ng mansyong ito ay unti-unting ninanakaw ng isang sikretong hindi niya pa kayang bigkasin? Bitiwan niyo po ako, bulong ni Hiraya habang ang luha ay nagsisimulang pumatak sa kanyang mga pisngi. Hindi ako ang kalaban niyo, sir. Pero kung hindi niyo ako pakikinggan, baka mawala rin sa inyo ang mga anak niyo, gaya ng pagkawala ng asawa niyo. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Hiraya. Ang sakit ay gumuhit, hindi lang sa kanyang balat, kundi hanggang sa kanyang kaluluwa. Tinalikuran siya ni Aquilino, dala ang bote ng gamot na sapilitan nitong kinuha sa kanya. Naiwang mag-isa si Hiraya sa dilim ng silid, habang ang amoy ng tsamporado ay unti-unting napapalitan ng amoy ng luma at amag na mga lihim. Hindi. Masakit ba? Kulang pa yan sa perwisyong idinudulot mo sa pamilyang ito mula nang dumating ka. Ang tinig ni Celestina ay tila isang malamig na haplos ng yelo sa likuran ni Hiraya. Nakatayo ang babae sa dulo ng madilim na pasilyo. Pinagmamasdan ang namumulang pisngi ni Hiraya na tinamaan ng palad ni Aquilino kanina. May hawak na baso ng alak si Celestina at ang bawat lagok niya ay tila isang selebrasyon ng paghihirap. Paghihirap ng iba. Hindi sumagot si Hiraya. Nilalagpasan niya ang babae habang bitbit ang isang palanggana ng malamig na tubig. Ang bawat hakbang niya ay tila paglakad sa ibabaw ng mga pako. Ang hapdi sa kanyang pisngi ay unti-unting namamanhid, ngunit ang kirot sa kanyang dibdib ay lalong tumitindi. Pumasok si Hiraya sa kanyang maliit na silid at hinarap ang salamin. Ang kanyang refleksyon ay tila isang estranghero, magulo ang buhok, pagod ang mga mata, at may bakas ng daliri sa kanyang muka. Dahan-dahan niyang idinampi ang basang bimpo sa kanyang balat. Sa bawat dampi, naaalala niya ang mukha ni Aquilino, ang galit, na tila gustong sumunog sa kanya. Bakit ka ba nagtitiyaga rito, Hiraya? Bulong niya sa sarili. Bakit hindi ka nalang tumakbo palayo? Ngunit sa tuwing iisipin niyang umalis, naaalala niya ang maliliit na kamay ni Alon at Agos. Naaalala niya ang takot sa kanilang mga mata. Hindi siya pwedeng umalis. Hindi hanggat alam niyang may panganib na gumagala sa loob ng mansyong ito. Lumalim ang gabi at bumaba ang makapal na hamog mula sa mga bundok ng Tagaytay. Ang Mansion Cielo ay tila nilamon ng puting kumot na nagpapamukha rito na isang lumulutang na libingan. Ang tanging naririnig ay ang huni ng mga kuliglig at ang malakas na paghampas ng hangin sa mga bintana. Biglang nakarinig si Hiraya ng isang kakaibang tunog mula sa pasilyo. Hindi ito tunog ng mabibigat na yabag, kundi tila isang kalos ng mga paa sa sahig. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang pinto. Sa gitna ng madilim na pasilyo, nakita niya ang dalawang maliit na anino. Sina Alon at Agos. Nakasuot sila ng kanilang puting pantulog, ngunit ang kanilang mga mata ay dilat na dilat, ngunit walang buhay. Naglalakad sila ng sabay, tila mga itinitulak ng isang hindi nakikitang puwersa. Alon? Agos? Tawag ni Hiraya sa mahinang boses. Hindi sumagot ang mga bata. Patuloy silang naglakad patungo sa dulo ng pasilyo,
kung saan matatagpuan ang nakasarang silid ng kanilang yumaong ina. Ang silid na yon ay laging nakakandado, isang lugar na ipinagbabawal puntahan ng kahit sino. Sinundan sila ni Hiraya nang may kaba sa dibdib. Habang papalapit sila sa pinto, ang temperatura sa paligid ay tila lalong bumaba. Nakita ni Hiraya na ang pinto, na dapat ay nakasusi, ay dahan-dahang bumubukas. Sa loob ng silid, sa gitna ng sikat ng buwan na tumatagos sa bintana, nakakita si Hiraya ng isang bulto. Isang babaeng nakasuot ng mahabang itim na belo. Nakatayo ito sa tapat ng salamin, nagsusuklay ng buhok ng napakabagal. "Nanay," bulong ni Agos sa kanyang pagtulog. Nanigas si Hiraya. Alam niyang patay na ang asawa ni Aquilino. Sino ang babaeng ito? Isang multo o isang masamang biro? Lalapit sana si Hiraya para gisingin ang mga bata nang biglang humarap ang babaeng itim. Kahit madilim, nakita ni Hiraya ang mapuputing mata nito at ang isang nangiting tila hiwa sa mukha. Itinaas ng babae ang kanyang kamay at itinuro si Hiraya. "Ikaw ang kumuha sa akin." Ang boses ay tila isang paos na bulong na nagmumula sa kailaliman ng lupa. "Ikaw ang pumatay sa akin." "Hindi, hindi totoo yan," sigaw ni Hiraya. Ngunit ang kanyang boses ay tila nawala sa kanyang lalamunan. Biglang bumukas ang mga ilaw sa pasilyo. Lumabas si Aquilino mula sa kanyang silid, gulo ang buhok at tila galing sa isang masamang panaginip. Nang makita niya si Hiraya na nakatayo sa tapat ng bukas na pinto ng silid ng kanyang asawa, kasama ang mga anak niyang mongdu, ang kanyang galit ay muling sumabog. "Ano na namang ginagawa mo rito?" sigaw ni Aquilino. Agad niyang binuhat ang dalawang bata na tila nagising lamang sa pagkakataong yon at nagsimulang umiyak ng malakas. "Sinabihan na kita, Hiraya. Huwag mong lalapitan ang silid na ito." "May tao sa loob, sir. Nakita ko po. May babaeng nakaitim." Turo ni Hiraya sa loob ng silid. Pumasok si Aquilino sa silid, ngunit wala siyang nakita, kundi ang mga lumang gamit na natatakpan ng puting tela. "Wala akong nakikita rito, kundi ang multo ng sarili mong kasalanan, Hiraya. Nababaliw ka na ba? O sadyang gusto mo lang guluhin ang isipan ng mga anak ko?" Ang bawat salitang binitawan ni Aquilino ay tila isang malamig na buhos ng tubig sa gitna ng madilim na pasilyo. Habang karga ang dalawang batang nanginginig pa rin sa takot, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kailaliman ng pagkatao ni Hiraya. Hindi niya tinignan ang bukas na silid. Ang tanging nakikita niya ay ang babaeng sa tingin niya ay nagdadala ng kamalasan sa kanilang tahanan. "Pero sir, totoo ang nakita ko. May babaeng nakaitim sa loob. Nagsusuklay siya. Tumigil ka na!" Ang sigaw ni Aquilino ay nagpatahimik maging sa huni ng mga kuliglig sa labas. "Isara mo ang pintong iyan at bumalik ka sa silid mo. Kung maririnig ko pa ang mga kwentong barbero mo, sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay wala ka na sa pamamahay na ito." Dahan-dahang isinara ni Hiraya ang pinto ng silid ni Isabel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nararamdaman ang bigat ng tingin ni Aquilino. Nang makaalis ang lalaki, naiwan si Hiraya sa gitna ng malamig na pasilyo. Ang sungmo mula sa labas ay tila pumapasok sa loob ng kanyang dibdib. Pinupuno siya ng isang uri ng lungkot na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Kinaumagahan, ang Mansion Cielo ay nababalot ng isang kakaibang katahimikan. Ngunit ang katahimikang ito ay hindi kapayapaan. Ito ay ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Nasa kusina si Hiraya, abala sa paghahanda ng almusal ng mga bata, nang marinig niya ang isang malakas na hiyaw. Mula sa itaas, isang hiyaw na puno ng pagkabigla at galit. "Ang singsing ko! Nawawala ang singsing ni Isabel!" Bumaba si Celestina mula sa hagdanan, gulo ang buhok, at tila isang baliw na naghahanap ng kung ano. Nakasunod sa kanya si Aquilino. Ang mukha ay bakas, ang matinding pag-aalala. Ang singsing na yon ay ang tanging alaala na natitira
mula sa kasal nila ni Isabel, isang simbolo ng pangakong nauwi sa trahedya. Sigurado ka bang iniwan mo yon sa ibabaw ng tokador, Celestina? Tanong ni Aquilino. Oo, Aquilino. Kagabi lang ay naroon pa yon. Walang ibang pumasok sa silid na yon, kundi ako. At ang bago mong yaya na mong kagabi. Itinuro ni Celestina si Hiraya na noon ay hawak ang isang tray ng pagkain. Napatigil si Hiraya sa kanyang kinatatayuan. Ang tray sa kanyang kamay ay unti-unting bumibigat. Ma'am, hindi po ako pumasok sa silid niyo. Naroon lang po ako sa pasilyo. Huwag ka nang magsinungaling, Hiraya. Mabilis na putol ni Celestina. Lumapit siya kay Hiraya at biglang hinablot ang suot nitong apron. Nakita kitang umaali-aligid sa mga silid namin. Akala mo ba hindi ko alam ang pakay mo rito? Magnanakaw ka. Hindi po ako magnanakaw, ma'am, sagot ni Hiraya. Pilit na pinatitibay ang kanyang boses kahit ang kanyang mga tuhod ay tila malambot na kandila. Narito po ako para magtrabaho, hindi para kumuha ng hindi sa akin. Kung ganoon, bakit hindi natin tignan ang silid mo? Isang nakakatakot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Celestina. Hindi na nakapaghintay si Celestina. Hinila niya si Aquilino patungo sa maliit na silid ni Hiraya sa likod ng kusina. Doon, sa harap ng lahat, mabilis na hinalughog ni Celestina ang manipis na kobre kama at ang lumang bag ni Hiraya. Isang kumalansing na tunog ang narinig nang itapon ni Celestina ang bag sa sahig. Mula sa loob ng isang maliit na bulsa, gumulong ang isang gintong singsing na may malaking diamante. Kuminang ito sa ilalim ng liwanag, tila tumatawa sa kinasasadlakan ni Hiraya. Nanlaki ang mga mata ni Hiraya. Ang kanyang hininga ay tila nabaon sa kanyang lalamunan. Paano? Paano napunta yan dyan? Hinarap siya ni Aquilino. Ang kanyang mukha ay hindi na galit. Ito ay puno ng matinding pagkadismaya. Isang pagkadismayang mas masakit pa sa anumang sampal. Akala ko, kahit paano ay may kaunting katotohanan sa mga mata mo, Hiraya. Ngunit katulad ka rin pala ng iba, isang manggagamit. Sir, maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po kinuha yan. Itinanim lang po yan sa gamit ko. Pagsusumamo ni Hiraya, lumapit siya kay Aquilino at tinangkang hawakan ng braso nito. Ngunit mabilis siyang itinulak ng lalaki. Napaupo si Hiraya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay tumama sa matigas na semento. Sa sandaling iyon, lumitaw sina Alon at Agos sa pintuan. Ang dalawang bata ay tahimik na nakatingin sa nangyayari. Papa, hindi po magnanakaw. Si Yaya Hiraya. Biglang pagsasalita ni Alon. Ang kanyang boses ay maliit, ngunit puno ng determinasyon. Tumahimik ka, Alon! Hindi niyo alam ang ginagawa ng babaeng ito. Sigaw ni Celestina. Pero Papa, nakita namin si Tita Celestina kaninang madaling araw. Dugtong ni Agos habang nakakapit sa damit ng kanyang kapatid. Pumasok siya sa kwarto ni Yaya Hiraya habang tulog pa siya. Natigilan ng lahat. Ang mukha ni Celestina ay biglang namutla, ngunit mabilis din itong napalitan ng isang mapanuyong tawa. Aquilino, naniniwala ka ba sa mga batang ito? Alam mo namang may sakit sila sa isip. Baka kung ano-ano na naman ang nakikita nila dahil sa mga kwento ng babaeng ito. Tumingin si Aquilino sa kanyang mga anak, pagkatapos ay kay Celestina at huli kay Hiraya. Ang kanyang isipan ay tila isang gusaling may malalalim na bitak. Hindi niya alam kung sino ang paniniwalaan, ang kanyang pamilya o ang babaeng may misteryosong pilat sa pulso. Umalis na muna kayong lahat, mahinang utos ni Aquilino. Iwan niyo muna ako. Naiwang mag-isa si Hiraya sa kanyang silid matapos silang palayasin ni Aquilino. Nakaupo siya sa sahig, pinagmamasdan ang kanyang mga kamay na puno ng gasgas. Ang bawat patak ng luha niya ay tila bumabaon sa semento. Bakit ba napakahirap maging mabuti sa mundong ito? Biglang tumunog ang kanyang lumang cellphone na nakapatong sa ibabaw ng isang kahoy na silya.
Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Sa pag-aakalang ito ay ang kanyang agency. Mabilis niya itong sinagot. Hello? Hiraya, makinig ka ng mabuti. Ang boses sa kabilang linya ay paos at tila nanginginig sa takot. Ako ito, si Lola Bining, ang dating budya sa Mansion Cielo. Napatayo si Hiraya. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Lola Bining, bakit po kayo tumatawag? Huwag kang magtitiwala sa kahit kanino sa bahay na yan, lalo na kay Celestina. May itinatago siyang lason sa ilalim ng kanyang mga matamis na salita. Ang singsing. Ang singsing ay simula pa lamang. Balak niyang tapusin ang sinimulan niya kay Isabel. 10 taon na ang nakalilipas. Kailangan nating magkita, Hiraya. Bago pa mahuli ang lahat. Bago pa man makasagot si Hiraya, naputol ang linya. Ang tanging naririnig na lamang niya ay ang tunog ng hangin at ang kanyang sariling mabilis na paghinga. Tumingala si Hiraya sa bintana. Ang hamog sa labas ay tila lalong kumapal, nagbabadyang muling lalamunin ang buong mansyon. Sa dilim ng gabi, isang anino ang dumaan sa harap ng kanyang bintana. Isang aninong may hawak na isang maliit na bote at isang kutsilyong kumikislap sa ilalim ng buwan. Sino ang susunod na biktima? At paano maililigtas ni Hiraya ang mga bata kung siya mismo ay nakakulong sa isang patibong na walang labasan? Isuot mo ito, Hiraya. Ipakita mo sa buong Tagaytay kung ano ang tunay mong halaga. Isang utusan na walang dangal na dapat lumugar sa kusina at hindi sa tabi ng aking bayaw. Inihagis ni Celestina ang isang luma at manipis na uniforme ng katulong sa paanan ni Hiraya. Ang tela ay magaspang, tila sumisimbolo sa gasgas na pagkatao na nais ni Celestina na maramdaman ng dalaga. Ngayong araw ang fiesta ng San Jose at ang Mansion Cielo ay puno ng mga bisitang mayayaman at makapangyarihan. Ngunit sa likod ng mga makukulay na palamuti, ang bawat sulok ng bahay ay tila bumubulong ng panganib. Hindi kumibo si Hiraya. Dinampot niya ang uniforme habang nararamdaman ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Sa labas, naririnig ang masayang tugtog ng banda at ang tawanan ng mga tao, ngunit sa loob ng kanyang dibdib may isang mabigat na batong tila dahan-dahang dumudurog sa kanyang puso. Opo, gagawin ko po ang gusto niyo. Mahinang sagot ni Hiraya. Habang nagbibihis, naramdaman ni Hiraya ang kirot sa kanyang pulso. Ang pilat na kanyang itinatago ay tila nagbababala. Naalala niya ang boses ni Lola Bining sa telepono. Lason sa ilalim ng matamis na salita. Kailangan niyang maging mapagmatyag. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa 2 batang walang malay. Nagsimula ang piging. Ang malawak na hardin ay napuno ng bango ng lechon at iba't ibang pagkaing Pilipino. Si Celestina ay naglalakad sa gitna ng mga panauhin na tila isang reyna. Suot ang kanyang mamahaling Filipiniana. Bawat ngiti niya ay perpekto, bawat salita ay puno ng pagpapanggap. Si Hiraya naman ay abala sa pagdadala ng mabibigat na tray. Sa bawat basong inihahain niya, nararamdaman niya ang mga mapanghusgang tingin ng mga kaibigan ni Celestina. May mga bulong-bulungan tungkol sa kanyang nakaraan, mga kwentong malamang ay ipinagkalat na ng kanyang amo. Siya ba yung sinasabi mong yaya na may madilim na sikreto? Bulong ng isang matandang babae habang tinititigan ang sugat sa pisngi ni Hiraya. Tumawa si Celestina ng pino, sabay sulyap kay Hiraya. Siya nga po. Kinupkup ko lang dahil sa awa. Pero tila ang ahas ay hindi talaga natututong magpasalamat. Sa isang sandali, nagtagpo ang mga mata ni Hiraya at Aquilino sa gitna ng karamihan. Nakatayo ang lalaki sa malayo. Hawak ang isang baso ng alak. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng kalungkutan. Nang makita niya si Hiraya na pinagtatawanan ng mga bisita, dahan-dahang kumuyom ang kanyang kamao. Muntik nang matisod si Hiraya dahil sa pagod ng biglang may humawak sa kanyang siko, isang matigas at mainit na kamay.
si Aquilino. Ang kanilang mga balat ay nagkadikit sa loob ng ilang segundo. Isang sandali ng katahimikan sa gitna ng maingay na pista. Dahan-dahan! Mahinang sabi ni Aquilino. Ang kanyang boses ay hindi nagalit, kundi puno ng isang uri ng pag-aalala na pilit niyang itinago. Salamat po, sir. Bulong ni Hiraya bago mabilis na umiwas. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kakaibang init na iniwan ng hawak ng lalaki. Nang malapit nang matapos ang piging, dinala ni Hiraya ang mga pagkain ni na Alon at Agos sa kanilang silid. Ang dalawang bata ay hindi pinayagang lumabas ng kanilang backdaw. Habang papunta siya sa kusina para kumuha ng gatas, nakita ni Hiraya ang isang aninong gumagalaw sa dilim ng pantry. Dahan-dahan siyang sumilip. Nakita niya si Celestina. Ang babae ay may hawak na isang maliit na papel na may lamang maputing pulbos. Sa harap nito ay ang dalawang baso ng gatas na nakahanda para sa kambal. Mabilis na ibinuhos ni Celestina ang pulbos sa gatas at hinalo ito gamit ang isang kutsara. Walang tunog na maririnig sa paligid, tila pati ang hangin ay tumigil sa paghinga. Ang mukha ni Celestina ay walang bahid ng pagsisisi. Ang tanging naroon ay ang isang mapanganib na determinasyon. Matulog kayo ng mahimbing mga bata, bulong ni Celestina sa kanyang sarili. Matulog kayo at huwag nang magising para hindi na kayo maging hadlang sa mga plano ko. Napasinghap si Hiraya at hindi sinasadyang nabitawan ng hawak niyang tray. Ang tunog ng pagbagsak ng kahoy sa sahig ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Tila isang kulog sa gitna ng gabi. Mabilis na lumingon si Celestina. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik nang makita si Hiraya. Ang kanyang mga labi ay dahan-dahang bumuka sa isang nakakatakot na ngiti, habang ang kutsarang gamit sa paghalo ay hawak pa rin niya ng mahigpit. Nakita mo pala ako, Hiraya, wika ni Celestina sa isang mahinahon, ngunit nakakapanindig balahibong tono. Sayang, akala ko ay mas matalino ka kaysa sa inaasahan ko. Humakbang palapit si Celestina. Bitbit ang isa sa mga baso ng gatas. Dahil nakita mo na rin naman, bakit hindi mo subukan? Tikman mo ang bunga ng iyong pagiging mapang-ahas. Napaatras si Hiraya hanggang sa tumama ang kanyang likod sa pader ng pasilyo. Ang amoy ng gatas ay humahalo sa amoy ng kamatayan. Sa dulo ng pasilyo, narinig ni Hiraya ang boses ni Aquilino na tinatawag ang pangalan ni Celestina. Celestina, nasaan ka na? Hinahanap ka ng mga bisita. Lalong lumawak ang nangiti ni Celestina. Inilapit niya ang baso sa bibig ni Hiraya habang ang kanyang kabilang kamay ay mariing nakahawak sa panga ng dalaga. Inumin mo, Hiraya, o gusto mong ang mga bata ang uminom nito sa harap mo? Celestina, bakit ang tagal mo rito sa pantry? Hinihintay ka na ng mga panauhin sa labas. Ang boses ni Aquilino ay tila isang anghel na bumaba mula sa langit para iligtas si Hiraya mula sa kamatayan. Sa isang iglap, binawi ni Celestina ang kanyang kamay mula sa panga ni Hiraya. Ang baso ng gatas na may lason ay mabilis niyang itinago sa likod ng isang malaking pitsel. Ang kanyang mukha, na kanina lang ay puno ng puot, ay biglang nagbago at naging isang maamong tupa. Aquilino. Hinihintay ko lang itong si Hiraya na matapos sa paghahanda ng gatas ng mga bata. Mukhang napagod siya sa pista kaya medyo mabagal kumilos. Wika ni Celestina ng may malambing na tinig, tila walang nangyaring pananakit. Hindi makahinga ng maayos si Hiraya. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang puso ay tila sasabog sa takot. Tumingin siya kay Aquilino, nanalangin na sana ay makita nito ang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Ngunit si Aquilino ay abala sa pag-aayos ng kanyang polo, hindi napapansin ang tensyon sa pagitan ng dalawang babae. Sige na, Hiraya, dalhin mo na yan sa itaas. Ako na ang bahala rito kay Ma'am Celestina mo, sabi ni Aquilino bago inakay ang kanyang hipag palabas ng pantry.
Naiwan si Hiraya na mag-isa, nakahawak sa gilid ng lamesa para hindi matumba. Alam niyang hindi na siya ligtas. Ang gatas na nasa baso ay dahan-dahan niyang ibinuhos sa lababo. Pinapanood ang maputi at malapot na likido na dumadaloy patungo sa imburnal, katulad ng buhay na dahan-dahang ninanakaw ni Celestina mula sa pamilyang ito. Nang sumapit ang madaling araw, habang ang buong mansyonsyelo ay mahimbing na natutulog, dahan-dahang lumabas si Hiraya. Bit-bit ang kanyang lumang tsinelas para hindi lumikha ng tunog sa sahig na kahoy. Tinahak niya ang daan patungo sa likod ng mansyon. Ang hamog sa Tagaytay ay tila lalong kumapal, nagbibigay sa kanya ng proteksyon laban sa mga mapang-uring mata ni Celestina. Tinahak niya ang matarik na daan, pababa ng burol, hanggang sa marating ang isang maliit na dampa sa paanan ng bundok. Doon, sa gitna ng mga puno ng saging, nakita niya si Lola Bining. Ang matandang babae ay nakaupo sa isang tumba-tumba, nakabalot ng makapal na kumot habang nakatingin sa malayo. "Dumating ka rin, Hiraya," bulong ni Lola Bining. Ang kanyang boses ay tila kaluskos ng mga tuyong dahon. "Alam kong darating ang araw na may makakapansin sa amoy ng nabubulok na sikreto sa mansyong yon." Naupo si Hiraya sa tabi ng matanda. "Lola, ano po ang nangyari kay Isabel? 10 taon na ang nakalilipas. Bakit tila ang mga bata ay nakakaranas ng parehong bagay?" Huminga ng malalim si Lola Bining. Si Isabel, siya ay isang masayahing babae. Ngunit nang mamatay ang mga magulang ni na Aquilino, doon nagsimula ang lahat. Si Celestina, na laging naiinggit sa ganda at yaman ni Isabel, ay nagsimulang maglagay ng gamot sa bawat pagkain ng kanyang hipag. Sinabihan niya si Aquilino na may sakit sa isip si Isabel na kailangan itong pakalmahin. Naramdaman ni Hiraya ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Kaya po ba tila laging tuliro si Isabel noon? Oo, ang gamot na yon ay hindi para magpagaling. Iyon ay para unti-unting tunawin ang katinoan ng isang tao hanggang sa hindi na niya makilala ang sarili niya. Noong gabing namatay si Isabel, hindi iyon aksidente. Sinubukan niyang tumakas mula sa gamot ni Celestina, ngunit ang kanyang katawan ay sobrang hina na. Itinuro ni Lola Bining ang pulso ni Hiraya. "Ang pilat mo. Ikaw ang sumagip sa kanya sa bangin, hindi ba?" Tumango si Hiraya. Ang mga luha ay nagsimulang pumatak sa kanyang mga pisngi. "Pilit ko siyang hinawakan, Lola, pero sobrang dulas ng kanyang kamay. Binitawan niya ako dahil ayaw niyang mahulog din ako. Ang huling sinabi niya sa akin ay, 'Iligtas mo ang mga anak ko.'" Hinawakan ni Lola Bining ang kamay ni Hiraya. Ngayon, ginagawa ni Celestina ang parehong bagay kina Alon at Agos. Gusto niyang magmukhang may sakit din ang kambal para siya ang humawak sa lahat ng yaman ng mga siyelo. "Kailangan mong kumuha ng ebidensya, Hiraya." Ang boteng ginagamit niya ay nakatago sa isang lihim na compartment sa ilalim ng kanyang tokador. Nagpaalam si Hiraya kay Lola Bining nang may dalang panibagong lakas. Ngunit habang pabalik siya sa mansyon, dumaan siya sa gitna ng makapal na hamog. Ang bawat hakbang niya ay tila may sumusunod. Ang tunog ng mga tuyong sanga na nababali sa likuran niya ay nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Nang marating niya ang pintuan ng mansyon, biglang bumukas ang mga ilaw sa labas. Doon, nakatayo si Aquilino, nakasandal sa pinto habang hawak ang isang flashlight. Ang kanyang muka ay nababalot ng matinding pagdududa at galit. "Saan ka galing sa ganitong oras, Hiraya?" tanong ni Aquilino. Lumapit siya sa dalaga. Ang liwanag ng flashlight ay tumama sa mukha ni Hiraya na puno ng bakas ng luha at putik. "Sinasabi ko na nga ba, may itinatago ka. Bakit ka galing sa bahay ng matandang Bining? Ano ang pinaplano niyo laban sa pamilya ko?" Napasinghap si Hiraya. Hindi niya alam kung paano magpapaliwanag nang hindi inilalagay sa panganib ang sarili niya. Ngunit sa sandaling iyon, nakita niya ang isang anino sa bintana ng ikalawang palapag, si Celestina. Nakatingin ang babae sa kanila
Hawak ang isang telepono habang ang isang nakakatakot na ngiti ay muling sumilay sa kanyang mga labi. Sir, maniwala po kayo sa akin. Bulong ni Hiraya habang nanginginig ang boses. Ang kaaway ay hindi nasa labas ng mansyong ito. Ang kaaway ay kasama niyo sa loob, natutulog sa ilalim ng iisang bubong. Hinablot ni Aquilino ang braso ni Hiraya. Ang kanyang hawak ay mas mahigpit kaysa dati. Tama na ang mga puzzle, Hiraya. Sabihin mo sa akin ang totoo o tatawag ako ng pulis ngayon din. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang malakas na tunog ng sirena. Mula sa malayo ang narinig, papalapit sa Mansyon Cielo. Hindi ito ambulansya, hindi rin ito bumbero. Ito ay ang tunog ng kapahamakan na matagal nang inihanda ni Celestina para sa kanya. Sa wakas, lumabas din ang tunay na kulay ng ahas na pinatira ko sa ilalim ng aking bubong. Akala mo ba ay habang buhay mong maloloko ang pamilyang ito, Hiraya? Ang boses ni Celestina ay pumutol sa katahimikan ng madaling araw, mas matalim pa sa hanging tumatagos sa manipis na damit ni Hiraya. Pababa siya ng hagdanan ng mansyon, dahan-dahan ang bawat hakbang. Suot ang isang nangiting tila nagmula sa kailaliman ng impyerno. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang lumang sobreng kulay kape, ang hatol ng kamatayan para sa dangal ni Hiraya. Nakatayo si Hiraya sa harap ng pintuan, basang-basa ang kanyang mga paa ng putik at ang kanyang katawan ay nanginginig sa ginaw. Sa tapat niya, si Aquilino ay tila isang estatwang gawa sa bato. Ang flashlight sa kanyang kamay ay nakatutok sa namumutlang mukha ng dalaga. Ang liwanag nito ay tila isang mapanghusgang mata na hindi kumukurap. Aquilino, tignan mo ito, wika ni Celestina habang iniabot ang sobre sa bayaw. Ito ang dahilan kung bakit siya narito. Hindi siya napadpad dito dahil sa pagkakataon. Narito siya para tapusin ang sinimulan niya 10 taon na ang nakalilipas. Dahan-dahang binuksan ni Aquilino ang sobre. Sa loob ay may isang litrato. Isang malabo, ngunit malinaw na larawan ni Hiraya na nakatayo sa gilid ng bangin. Hawak ang dulo ng damit ni Isabel bago ito mahulog. Sa anggulo ng kinuha ang litrato, tila itinatulak ni Hiraya ang asawa ni Aquilino sa halip na sinusubukang iligtas. Naramdaman ni Hiraya ang biglang pagguho ng mundo sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay at ang kanyang boses ay nabaon sa kailaliman ng kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyo na dumudurog sa kanyang katinuan. Hindi totoo yan, sir. Bulong ni Hiraya. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak, humahalo sa putik sa kanyang mga pisngi. Sinubukan ko siyang isalba. Pilit ko siyang hinawakan hanggang sa magsugat ang mga kamay ko. Isalba? Isang matunog na tawa ang kumawala kay Celestina. Isinalba mo siya sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya. At ngayon, bumalik ka para saktan ng mga anak niya? Aquilino, nakita mo ba ang mga boteng nakatago sa gamit niya? Nakita mo ba kung paano niya nilalaso ng isipan ni Alon at Agos? Tumingin si Aquilino kay Hiraya. Ang galit sa kanyang mga mata ay unti-unting napapalitan ng isang malalim at malamig na pagkamuhi. Ang lalaking nagsimula nang magtiwala sa kanya. Ang lalaking hinayaan siyang awitan ng kanyang mga anak ay muling naging isang estranghero. Umalis ka na, mahinang sabi ni Aquilino, ngunit ang bawat salita ay tila isang hagupit ng latigo sa kaluluwa ni Hiraya. Sir, pakinggan niyo po ako. Si Celestina ang naglalagay ng lason sa gatas ng mga bata. Nakita ko siya sa pantry. Sigaw ni Hiraya. Ang kanyang desperasyon ay umaaling-aungaw sa buong mansyon. Tama na! Sigaw ni Aquilino. Sabay hila sa braso ni Hiraya patungo sa labas. Huwag mong dungisan ang pangalan ni Celestina para lang iligtas ang sarili mo. Sapat na ang narinig ko. Sapat na ang nakita ko. Eksaktong sa sandaling iyon, ang tunog ng sirena ay tumigil sa harap ng Mansyon Cielo.
Dalawang sasakyan ng pulis ang huminto. Ang kanilang mga asul at pulang ilaw ay nagbibigay ng isang nakakatakot na kulay sa madilim na paligid. Lumabas ang mga opisyal, bit-bit ang mga posas na kumikislap sa dilim. Siya ang tinutukoy ko, officer. Turo ni Celestina kay Hiraya. Ang babaeng pumasok sa aming tahanan para magnakaw at manakit ng mga bata. Naramdaman ni Hiraya ang malamig na bakal sa kanyang mga pulso. Ang bawat pag-ikot ng susi ay tila pagkakandado rin sa kanyang kinabukasan. Tumingala siya sa ikalawang palapag ng mansyon. Doon, sa likod ng bintana, nakita niya sina Alon at Agos. Ang dalawang bata ay nakadikit ang mga mukha sa salamin. Ang kanilang mga mata ay puno ng luha at pagkalito. Gusto ni Hiraya na sumigaw. Gusto niyang sabihin sa kanila na huwag iinumin ng gatas, na mag-ingat sa kanilang bakdaw. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, marahas siyang itinulak ng mga pulis patungo sa sasakyan. "Papa! Huwag niyo po siyang dalhin!" Sigaw ni Alon mula sa itaas, ngunit mabilis na isinara ni Celestina ang kurtina. Nilalamon ang maliliit na boses ng mga bata. Habang lulan ng sasakyan ng pulis, pinanood ni Hiraya ang unti-unting paglayo ng Mansion Cielo sa gitna ng hamog. Ang gusaling iyon na binuo ni Aquilino para maging isang tahanan ay tila naging isang malaking kabaong para sa katotohanan. Sa loob ng sasakyan, naramdaman ni Hiraya ang kirot sa kanyang pulso, hindi dahil sa posas, kundi dahil sa pilat na tila muling bumubuka. Naalala niya ang pangako niya kay Isabel. "Iligtas mo ang mga anak ko." Hanggang kailan mananatiling bulag ang katarungan? Paano niya maililigtas ang kambal mula sa loob ng isang rehas? Nang lumingon si Hiraya sa huling pagkakataon, nakita niya si Celestina na nakatayo sa balkonahe, dahan-dahang itinaas ang isang baso ng gatas patungo sa kanyang mga labi, tila isang huling pagpupugay sa kanyang tagumpay. May pag-asa pa bang sumikat ang araw sa Mansion Cielo? O tuluyan na itong lalamunin ng kadiliman ng mga lihim na pilit itinatago? Ang sahig ng selda ay kasing lamig ng bangkay, at ang amoy ng kalawang at luma na semento ay tila nanunuot sa bawat butas ng balat ni Hiraya. Nakaupo siya sa isang sulok, nakayakap sa kanyang sariling mga binti, habang ang bawat patak ng tubig mula sa tumutulong gripo ay tila isang segundong ninanakaw mula sa kaligtasan nina Alon at Agos. Hindi ang rehas na bakal ang tunay na nagpapakulong sa kanya, kundi ang bigat ng kanyang pangako kay Isabel na tila dahan-dahang nabubulok sa gitna ng kawalan ng katarungan. Ang bawat pagpikit ng kanyang mga mata ay nagdadala sa kanya pabalik sa Mansion Cielo, sa mga matang puno ng luha ng kambal at sa malamig na mukha ni Aquilino na tila pader na hindi na kailanman matitibag. Diyos ko, huwag niyo pong pabayaan ang mga bata. Ang tanging bulong na lumalabas sa kanyang nanginginig na mga labi. Ang pilat sa kanyang pulso ay muling kumikirot. Isang paalala na sa pangalawang pagkakataon, tila nabigo siyang isalba ang mga taong mahalaga sa kanya. Samantala, sa Mansion Cielo, ang katahimikan ay tila isang makapal na kumot na sumasakal sa bawat hininga. Nakaupo si Aquilino sa kanyang opisina, madilim ang silid at ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang baso ng alak na paulit-ulit niyang nilalagyan. Sa harap niya ay ang litratong ibinigay ni Celestina. Ang kanyang isipan ay tila isang gusaling gumuho, punong-puno ng mga alikabok ng pagdududa at guho ng mga alaala. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Celestina. Ang bawat hakbang niya ay tila marahang indayog ng isang ahas na naghahanda para sa huling kagat. "Uminom ka pa, Aquilino. Karapatan mong makalimot," wika ni Celestina sa isang boses na tila gatas at pulot, ngunit may lason sa ilalim. Lumapit siya sa bayaw at inilagay ang kanyang mga kamay sa balikat nito. "Sinabi ko naman sa'yo, ang mga katulad ni Hiraya ay mapanganib. Gagamitin nila ang iyong kahinaan para pasukin ang iyong buhay. Mapalad tayo at nalaman natin ang totoo bago pa siya makagawa ng mas malala pa
sa mga bata. Ang mga bata, bulong ni Aquilino, ang kanyang boses ay tila isang tuyong balon. Nasaan sila? Huwag kang mag-alala. Pinatulog ko na sila. Binigyan ko sila ng bitamina para kumalma ang kanilang mga isipan. Masyado silang nalaso ng mga kwento ng babaeng iyon. Sagot ni Celestina habang ang isang lihim ng ngiti ay nakaukit sa kanyang mga labi. Sa itaas na palapag, sa loob ng silid ni na Alon at Agos, ang kambal ay nakakulong. Hindi lamang ang pinto ang nakasusi mula sa labas, kundi pati na rin ang kanilang mga puso ay nababalot ng matinding takot. Ang baso ng gatas na ibinigay ni Celestina ay nakatabi sa ibabaw ng lamesa. Hindi nila ito ginalaw. Alon, natatakot ako, bulong ni Agos habang nakakapit sa damit ng kanyang kapatid. Sabi ni Tita Celestina, hindi na babalik si Yaya Hiraya dahil masama siyang tao. Hindi totoo yan, Agos. Si Yaya Hiraya lang ang nag-aalaga sa atin. Kailangan nating tumakas, sagot ni Alon. Ngunit ang kanyang maliliit na kamay ay nanginginig din sa takot. Habang lumalalim ang gabi, isang kakaibang amoy ang nagsimulang pumasok sa ilalim ng pinto ng kanilang silid. Hindi ito amoy ng hamog o ng mamahaling pabango ni Celestina. Ito ay ang masangsang na amoy ng usok at ng nasusunog na chemical. Dahan-dahang lumabas si Celestina mula sa ksyong fame ng mansyon, ang lugar kung saan nakatago ang mga lumang reel ng pelikula at mga gamit ni Isabel. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang gaserang nakabukas. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa refleksyon ng apoy na nagsisimula nang gumapang sa mga tuyong kurtina at mga lumang papel. Kung hindi mapapasa akin ang lahat ng ito, walang sino mang makikinabang, bulong ni Celestina sa gitna ng dilim. Binitawan niya ang gasera sa gitna ng silid at sa isang sandali, ang maliit na liwanag ay naging isang dambuhalang apoy na handang lalamunin ng lahat. Mabilis siyang naglakad palayo. Isinasara ang bawat lagusan. Sa kanyang isipan, ang sunog na ito ang tatapos sa lahat ng ebidensya, sa lahat ng alaala, at maging sa mga batang itinuturing niyang hadlang sa kanyang kayamanan. Sa loob ng silid, nagising sina Alon at Agos dahil sa init na dahan-dahang bumabalot sa paligid. Ang puting hamog na dati ay nakapalibot sa mansyon ay napalitan ng isang itim at makapal na usok na pumapasok sa bawat siwang ng pinto. Papa! Tita Celestina! Tulong! Sigaw ni Agos habang pilit na kinakatok ang matigas na pinto. Ngunit walang sumasagot. Ang tanging naririnig nila ay ang lagitik ng naglalayab na kahoy at ang mabilis na paggapang ng apoy sa labas ng kanilang silid. May itim na sungmu sa loob ng kwarto. Papa, tulong! Ang sigaw ni Alon ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na mansyon, ngunit tila ang mga pader ay naging bingi. Sa selda ng pulisya, biglang napatayo si Hiraya. Naramdaman niya ang isang matinding kaba na tila isang kutsilyong ibinaon sa kanyang dibdib. Ang pilat sa kanyang pulso ay uminit. Tila nagbababala ng isang nagbabadyang trahedya. Tumingala siya sa maliit na bintana ng selda at nakita ang isang mapulang liwanag mula sa direksyon ng burol, ang direksyon ng Mansyon Cielo. Ang mga bata! Ang mga bata! Hiyaw ni Hiraya habang pilit na niyayanig ang rehas ng selda. Tulungan niyo ako! Nasusunog ang mansyon! Ang mga bata ay nasa loob. Ngunit ang mga pulis ay nananatiling nakaupo. Tinitignan siya ng may halong pandidiri at kawalan ng tiwala. Para sa kanila, siya ay isang baliw na kriminal na sinusubukang gumawa ng eksena para makatakas. Habang ang Mansyon Cielo ay unti-unting nilalamon ng naglalakihang apoy. Ang dalawang batang magkapatid ay nagsimulang mawalan ng malay dahil sa kapal ng usok. Nayakayakap sila sa isa't isa sa ilalim ng lamesang kahoy, habang ang huling naririnig nila ay ang nakakatakot na hiyaw ng apoy na tila isang dambuhalang halimaw na handang lumamon sa kanilang kinabukasan.
Mapapansin kaya ni Aquilino ang panganib bago maging huli ang lahat? O tuluyan na ring lalamunin ng apoy ang natitirang piraso ng kanyang pamilya? Hindi ang init ng apoy ang pumatay sa aking pag-asa, kundi ang lamig ng iyong pagtalikod, Aquilino. Ngunit kahit ubusin ng apoy ang aking katawan, hindi ko hahayaang mahawakan nito ang mga anak mo. Ang sigaw na ito ay tila nabaon sa kailaliman ng isipan ni Hiraya habang siya ay mabilis na tumatakbo paakyat sa burol ng Tagaytay sa tulong ni Lola Bining na nagdala ng sapat na ebidensya sa presinto at sa laki ng usok na nakita ng mga awtoridad, pinakawalan si Hiraya sa ilalim ng bantay ng isang pulis. Ngunit hindi niya hinintay ang sasakyan. Tumakbo siya ng walang tsinelas. Ang kanyang mga paa ay nasusugatan sa matutulis na bato. Ngunit ang tanging nararamdaman niya ay ang kaba para sa dalawang batang kasing halaga ng kanyang hininga. Sa Mansion Cielo, ang kulay kahel na liwanag ay tila isang dambuhalang dragon na bumubuga ng kamatayan. Ang Shungfim, kung saan naroon ang mga alaala ni Isabel at ang nakakulong na sina Alon at Agos, ay nababalot na ng naglalayab na mga dila ng apoy. Alon, Agos, nasaan kayo? Ang sigaw ni Aquilino ay puno ng pait at pagsisisi. Sinusubukan niyang pumasok sa loob, ngunit ang mga bumabagsak na dambuhalang kahoy ay humaharang sa kanyang daan. Ang bawat pagsubok niya ay tila isang suntok sa pader ng apoy. Aquilino, huwag ka nang pumasok. Wala na silang pag-asa. Isalba mo ang sarili mo. Sigaw ni Celestina habang pilit na humahawak sa braso ng bayaw. Ang kanyang muka ay puno ng pekeng luha, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang pinapanood ang pagguho ng kaharian ng mga siyelo. Eksaktong sa sandaling iyon, dumating si Hiraya. Hindi siya nag-alinlangan. Nilagpasan niya si Celestina at ang nag-aalalang si Aquilino. Kumuha siya ng isang basang tela mula sa labas at ibinalot ito sa kanyang ulo. Hiraya! Huwag! Delikado! Sigaw ni Aquilino. Ngunit huli na ang lahat. Pumasok si Hiraya sa loob ng naglalayab na silid. Sa loob, ang usok ay kasing kapal ng gabi. Halos hindi na makakita si Hiraya. Ang bawat hininga niya ay tila humihigop ng nagbabagang abo. Narinig niya ang mahinang ubo mula sa ilalim ng isang malaking lamesang kahoy sa dulo ng silid. Yaya! Hiraya! Ang boses ni Alon ay tila isang huling bulong bago ang pamamahinga. Nakita sila ni Hiraya. Nakayakap ang dalawang bata sa isa't isa. Ang kanilang mga muka ay puno ng itim na uling. Ngunit may isang malaking harang. Isang makapal na salamin ng Shungfim ang bumagsak at humarang sa tanging daan patungo sa kanila. Ang pinto ay nakakandado mula sa labas at ang init ay unti-unting tinutunaw ang lahat. Walang anumang kagamitan si Hiraya. Tumingin siya sa kanyang pulso. Sa pilat na nagpapaalala sa kanyang kabiguan, 10 taon na ang nakalilipas. Sa pagkakataong ito, hindi siya papayag na muling mabigo. Ikinuyom ni Hiraya ang kanyang kamao. Gamit ang kanyang buong lakas, hinampas niya ang makapal na salamin. Ang tunog ng pagbibitak ng salamin ay umaling-awngaw sa gitna ng dagundong ng apoy. Hindi ito sapat. Muli niyang hinampas at muli hanggang sa ang kanyang mga kamao ay magsimulang dumanak ng dugo. Ang bawat hampas ay tila isang panalangin para sa kaligtasan ng mga bata. Ang sugat sa kanyang pulso ay muling bumuka. Ang sariwang dugo ay humahalo sa uling at init. Lalabas tayo rito. Pangako yan. Bulong ni Hiraya habang nararamdaman ang pagkahilo mula sa usok. Sa huling malakas na hampas, nadurog ang salamin. Mabilis niyang hinila ang dalawang bata patungo sa kanyang dibdib. Bit-bit ni Hiraya si Agos habang ang isang kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa braso ni Alon. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng nagbabagang sahig ay tila paglakad sa nagbabagang uling ng impyerno. Ramdam niya ang paglapnos ng balat sa kanyang mga talampakan, ngunit ang bawat kirot
ay tila naging gasolina para sa kanyang determinasyong iligtas ang mga bata. Yaya, hindi na ako makahinga. Hikbi ni Alon habang ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa takot at sa kapal ng itim na usok. Huwag kang bibitaw, Alon. Isubsob mo ang mukha mo sa basang tela. Malapit na tayo. Utos ni Hiraya. Bagaman ang kanyang sariling baga ay tila puno na ng mainit na abo. Sa labas, nakita ni Aquilino ang anino ni Hiraya sa gitna ng naglalakihang apoy. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang dugo sa mga kamay ng dalaga na nakadikit sa bintana. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng galit na itinanim ni Celestina sa kanyang isipan ay natunaw na parang yelo sa harap ng nagbabagang katotohanan. Ang babaeng tinawag niyang kriminal, ang babaeng ipinakulong niya, ay ang tanging kaluluwang handang mamatay para sa kanyang mga anak. Hiraya, dito, basagin mo ang pintong ito. Sigaw ni Aquilino habang hinahampas ng isang malaking tipak ng kahoy ang nakakandadong lagusan. Ngunit bago pa man makarating si Hiraya sa pintuan, isang malakas na tunog ng nababali na kahoy ang umalingaw-ngaw mula sa itaas. Ang dambuhalang biga ng kisame na nilamon na ng apoy ay dahan-dahang bumabagsak patungo sa kinaroroonan ni Alon at Agos. Sa isang iglap ng kabayanihan, binitawan ni Hiraya ang kanyang sariling kaligtasan. Itinulak niya ang dalawang bata patungo sa isang ligtas na sulok sa ilalim ng matibay na haligi, habang ang kanyang sariling katawan ay naging pananggal laban sa bumabagsak na nagbabagang kahoy. Isang malalim na ungol ng sakit ang kumawala sa mga labi ni Hiraya nang tumama ang mainit na biga sa kanyang likuran. Ramdam niya ang amoy ng sarili niyang nasusunog na damit at ang matinding hapdi na tila libu-libong karayom na ibinabaon sa kanyang laman. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya binitawan ang mga bata. Nanatili siyang nakadapa sa ibabaw nila, tila isang inang ibon na pinoprotektahan ng kanyang mga inakay mula sa bagyo. Papa, tulungan niyo po si Yaya Hiraya, hiyaw ni Agos mula sa ilalim ng proteksyon ni Hiraya. Sa wakas, nayari ni Aquilino na sirain ang pinto. Pumasok siya sa loob, binaliwala ang init na tila sumusunog sa kanyang balat. Ang unang nakita niya ay ang duguan at nangingitim na kamay ni Hiraya na pilit pa ring hinahawakan ang dulo ng damit ng kanyang mga anak. Hiraya, patawarin mo ako, bulong ni Aquilino habang mabilis na binubuhat ang kanyang mga anak palabas. Bumalik siya para kay Hiraya na noon ay halos wala na sa kamalayan. Ang mga mata ng dalaga ay dahan-dahang pumipikit, ngunit may isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Ligtas na sila, Isabel. Ang huling bulong ni Hiraya bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang malay. Nang mailabas silang lahat, ang Shuangfim ay tuluyan ng gumuho. Ang Mansion Cielo ay nababalot na ng makapal na usok at ang tunog ng sirena ng bumbero ay umalingaw-ngaw na sa buong Tagaytay. Nakahiga si Hiraya sa damuhan, duguan at puno ng sugat, habang sina Alon at Agos ay umiiyak sa kanyang tabi. Mula sa malayo, nakatayo si Celestina. Ang kanyang muka ay maputla, tila isang bangkay na nakakita ng multo. Hindi niya inaasahang mabubuhay ang sinuman mula sa apoy na yon. Habang papalapit ang mga pulis at bumbero, nakita ni Celestina ang isang bagay na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso sa takot. Hawak ni Aquilino ang isang maliit na bote na nakita niya sa sahig malapit sa labasan ng Shuangfim. Isang boteng hindi nasunog, isang boteng naglalaman ng lihim na matagal nang itinatago ni Celestina. Hinarap ni Aquilino ang kanyang hipag. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang matinding puot na mas nakakatakot pa kaysa sa apoy na katatapos lang nilang takasan. Ang laro mo, Celestina, tapos na. Ang boses ni Aquilino ay tila hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa gitna ng malamig na hangin ng Tagaytay.
Ngunit bago pa man makapagsalita si Celestina, isang malakas na hiyaw ang nagmula sa isa sa mga bumbero. May isa pang tao sa loob. Ang silid sa itaas. May nakita kaming gumagalaw. Napatingin ang lahat sa naglalayab na mansyon. Sino pa ang nasa loob? At anong sikreto ang dahan-dahang lumalabas mula sa mga abo ng Mansion Cielo? Walang apoy na mas mainit kaysa sa puot ng isang pusong nabulag ng kasinungalingan, Celestina. Akala mo ba ay habang buhay mong maikukulong ang katotohanan sa loob ng mga pader na ito? Ang boses ni Aquilino ay tila isang malalim na dagundong ng kulog na pumutol sa ingay ng mga bombero. At sa lagutok ng naglalayab na Mansion Cielo, hawak niya ang maliit na bote. Ang ebidensya ng unti-unting pagpatay na ginagawa ni Celestina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tindi ng pagsisisi na tila isang kutsilyong humihiwa sa kanyang katuwiran. Nakatayo si Celestina sa gitna ng damuhan. Ang kanyang marangyang Filipiniana ay punong-puno ng uling at dumi. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang pilit na humahanap ng paraan para makatakas sa mga tingin ng mga taong dati ay tinitingala siya. Aquilino, huwag kang maniwala sa nakikita mo. Itinanimla lang yan ng babaeng yan. Sigaw ni Celestina habang itinuturo ang walang malay na si Hiraya. Ginamit niya ang apoy para magmukhang biktima, pero siya ang tunay na demonyo rito. Tama na. Ang sigaw ni Aquilino ay nagpatahimik sa lahat. Humakbang siya palapit sa kanyang hipag. Ang bawat hakbang ay tila pagguho ng respeto na ibinigay niya rito sa loob ng 10 taon. Nakita ko ang lahat sa mga mata ni Hiraya. Nakita ko ang dugo niya sa mga kamay ng mga anak ko. Samantalang ikaw ay nakatayo lang habang pinapanood silang mamatay. Sa sandaling iyon, lumapit ang isang pulis kasama si Lola Bining. Ang mata ng babae ay may bitbit na isang lumang kahon ng metal, isang kahon na hindi nasunog dahil nakabaon ito sa ilalim ng lupa sa likod ng Xiongfim. Narito ang huling liham ni Isabel, basag na tinig ni Lola Bining. Ang kanyang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga kulubot na pisngi. Isinulat niya ito noong gabing alam niyang hindi na niya kaya ang gamot na ibinibigay mo, Celestina. Sinabi niya rito na binalak mong lasunin ang kanyang isipan para makuha ang mansyon at ang kayamanan ng mga Cielo. Binuksan ni Aquilino ang liham. Sa bawat salitang binabasa niya, tila isang bahagi ng kanyang puso ang namamatay. Ang asawa niya ay hindi nagpakamatay dahil sa pagkabaliw. Nagpakamatay siya dahil sa desperasyong iligtas ang kanyang dangal mula sa dahan-dahang pagkalaso ni Celestina. At si Hiraya ay naroon noong gabing iyon para subukang isalba si Isabel, hindi para itulak ito. Isabel, bulong ni Aquilino habang lumuluhod sa damuhan. Ang kanyang iyak ay tila isang nakapanghihilakbot na tunog ng isang hayop na nasugatan ng malalim. Nang maramdaman ni Celestina na wala na siyang kawala, ang kanyang maamong mukha ay biglang nagbago. Isang nakakatakot na halakhak ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawang puno ng baliw na tagumpay at matinding puot. Oo, ako nga. Sigaw ni Celestina habang ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa galit. Pinatay ko siya dahil siya ang laging bida. Siya ang mahal mo. Siya ang may lahat. At ang mga batang yon, sila ang mga bunga ng inyong pagmamahalan na hindi ko kailanman matatanggap. Mabilis na nilapitan ng mga pulis si Celestina. Habang nilalagyan siya ng posas, patuloy pa rin siya sa pagmumura at pagsigaw. Ang kanyang mga salita ay tila lason na lumalabas sa kanyang bibig, hanggang sa marahas siyang itulak patungo sa sasakyan ng pulis. Habang dinadala si Celestina palayo, ang atensyon ng lahat ay muling bumalik kay Hiraya. Inilalagay na siya sa loob ng ambulansya. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga kamay ay nababalot ng puting benda na mabilis na pinapasukan ng sariwang dugo.
Sina Alon at Agos ay ayaw bumitaw sa gilid ng stretcher. Ang kanilang maliliit na kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng damit ni Hiraya, tila natatakot na sa sandaling bitawan nila ito ay mawawala na ang kanilang tanging liwanag. Yaya, huwag kang matulog. Gising ka na po. Hikbi ni Agos habang hinahalikan ang duguan at nangingitim na kamay ni Hiraya. Lumapit si Aquilino sa ambulansya. Hinawakan niya ang kamay ni Hiraya, ang kamay na may pilat na dating kinamumuhian niya. Ngunit ngayon ay itinuturing niyang pinakamagandang bagay sa mundo. Hiraya, lumaban ka, bulong ni Aquilino. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagsisisi at namumuong pag-ibig. Huwag kang bibitaw, hindi ko na kayang mawalan muli. Dahan-dahang idinilat ni Hiraya ang kanyang mga mata. Sa gitna ng labo ng kanyang paningin, nakita niya ang mukha ni Aquilino at ang mga mata ng mga bata. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng kapayapaan ang sumilay sa mga labi ni Hiraya bago muling bumigat ang kanyang mga talukap. Ang bawat hininga niya ay tila isang marahang pagsuko sa kapaguran ng kanyang katawan. Save the kids, sir. Ang huling paos na bulong ni Hiraya bago siya tuluyang mawalan ng malay sa loob ng umaandar na ambulansya. Habang mabilis na binabaybay ng sasakyan ang palikulikong daan ng Tagaytay, ang tunog ng sirena ay tila isang malungkot na awit na humahati sa katahimikan ng madaling araw. Sa loob, mahigpit ang hawak ni Aquilino sa malamig na kamay ni Hiraya. Ang bawat patak ng luha ng lalaki ay tila asidong bumabaon sa kanyang sariling balat. Tiningnan niya ang pilat sa pulso ni Hiraya. Ang pilat na dati ay simbolo ng kanyang pagdududa, ngunit ngayon ay naging sagisag ng pinakadalisay na uri ng pag-ibig. I'm so sorry, Hiraya. I was so blind. Bulong ni Aquilino. Ang kanyang boses ay tila isang basag na kristal sa gitna ng ingay ng mga aparatong medikal. Huwag kang bibitaw. Gagawin ko ang lahat. Hinding-hindi na kita hahayaang masaktan muli. Sa labas ng nasusunog na mansyon, habang isinasakay si Celestina sa sasakyan ng pulis, lumingon ito sa huling pagkakataon. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay puno ng uling, tila isang halimaw, nakakalabas lang sa kailaliman ng lupa. Hindi pa tapos ang lahat, Aquilino. Hiyaw ni Celestina, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa gitna ng naglalakihang apoy. Ang sumpa ng Mansion Cielo ay hindi matatapos sa akin. Mamamatay kayong lahat sa alaala ni Isabel. Isang malakas na paghampas ng pinto ng sasakyan ng pulis ang tumapos sa kanyang mga hiyaw. Ngunit sa puso ni Alon at Agos na nakatingin sa naglalabiyab na bahay, ang takot ay hindi pa rin lubos na nawawala. Nakayakap sila kay Lola Bining. Ang kanilang maliliit na katawan ay nanginginig sa ginaw at sa trauma ng nagdaang gabi. Lola, babalik pa po ba si Yaya? Tanong ni Agos sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Huminga ng malalim si Lola Bining habang pinapanood ang dahan-dahang pagbagsak ng bubong ng Mansion Cielo. Ang bawat bahagi ng bahay na itinayo ni Aquilino ay tila nagiging abo, kasama ang lahat ng mga lihim at kasinungalingang naging bilangguan nila sa loob ng 10 taon. Ang mga bayani Ijo ay palaging bumabalik dahil ang pag-ibig ay mas matibay kaysa sa kahit anong apoy. Sagot ng matanda, bagaman sa kanyang kalooban ay puno rin siya ng pangamba. Nang marating nila ang ospital, mabilis na isinugod si Hiraya sa emergency room. Ang puting ilaw ng pasilyo ay tila masyadong maliwanag para sa madilim na mundo ni Aquilino. Naiwan siyang nakatayo sa labas. Ang kanyang mga kamay ay puno pa rin ng uling at tuyong dugo ni Hiraya. Dahan-dahang lumapit ang kambal sa kanilang ama. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, hindi sila lumayo. Hinawakan ni Alon ang kamay ni Aquilino, habang si Agos naman ay yumakap sa binti nito. Papa, huwag kang umiyak, bulong ni Alon. Sabi ni Yaya Hiraya,
Ang mga bituin ay laging nagniningning kapag madilim ang langit. Yumuko si Aquilino at niyakap ng mahigpit ang kanyang mga anak. Sa gitna ng amoy ng usok at antiseptic, naramdaman niya ang tunay na halaga ng salitang pamilya. Hindi ito tungkol sa magandang mansyon o sa yaman ng mga siyelo. Ito ay tungkol sa pagmamahalang handang magsakripisyo hanggang sa huling hininga. Ngunit sa gitna ng kanilang pagyakap, isang doktor ang lumabas mula sa ER. Ang mukha nito ay seryoso at bakas ang pagkapagod. "Kayo po ba ang kapamilya ni Hiraya?" tanong ng doktor. Tumayo si Aquilino. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. "Ako po. Ako ang mag-aalaga sa kanya." "Kumusta po siya, Doc?" Huminga ng malalim ang doktor bago sumagot. Nakaligtas siya sa sunog, ngunit ang kanyang mga baga ay malubhang naapektuhan ng usok. At ang mga sugat sa kanyang kamay, baka hindi na niya magamit ang mga ito gaya ng dati. At may isa pa kaming nakitang hindi inaasahan sa kanyang x-ray. "Ano po yon?" Kabang-kabang tanong ni Aquilino. "May bakas ng parehong lason na nakita namin sa bote na dinala niyo sa system niya. Mukhang matagal na siyang nalalason bago pa man ang sunog." Nanigas si Aquilino. Ang lason ni Celestina ay hindi lamang para sa mga bata. Ito ay para rin kay Hiraya. Ang babaeng inakusahan niya ay ang mismong taong unti-unti nang pinapatay ni Celestina sa harap ng kanyang mga mata. Muli niyang tiningnan ang pintuan ng ER. Ang laban ni Hiraya ay hindi pa tapos, at ang laban ni Aquilino para makuha ang kapatawaran ng dalaga ay nagsisimula pa lamang. Sa labas ng ospital, ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa likod ng mga bundok ng Tagaytay. Ang suong Mu ay unti-unti nang naglalaho, ngunit ang mga sugat na naiwan ng nakaraan ay tila mananatiling sariwa. Makakayanan kaya ni Hiraya na bumangon mula sa mga abo ng kanyang nakaraan? At sapat ba ang pagsisisi ni Aquilino para paghilumin ang mga sugat na hindi nakikita ng mata? Patawad ay isang salitang madaling bigkasin, ngunit para sa isang pusong sinunog ng pagdududa, ito ay isang bundok na kailangang dahan-dahang akyatin. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na bugso ng aircon sa loob ng intensive care unit ay tila isang malayo at banyagang mundo kumpara sa nagbabagang mansion Cielo. Nakaupo si Aquilino sa gilid ng kama ni Hiraya. Ang kanyang mga mata ay malalim at puno ng puyat. Hawak niya ang dulo ng mga daliri ni Hiraya na hindi nababalot ng benda. Ang bawat mahinang tibok ng nadidetect ng monitor ay tila isang marahang bulong ng buhay na pilit na kumakapit sa gitna ng kawalan. "Hiraya, gising na. Please." Bulong ni Aquilino. Ang kanyang boses ay nanginginig sa bigat ng emosyon. "Andito na sina Alon at Agos. Ligtas na sila dahil sa'yo. Huwag mo kaming iwan sa gitna ng katahimikang ito." Dahan-dahang gumalaw ang mga talukap ng mata ni Hiraya. Ang puting ilaw ng kisame ay tila sumugat sa kanyang paningin nang dahan-dahan niyang idilat ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay ang mukha ni Aquilino. Ang lalaking dati ay tila isang pader ng yelo, ngunit ngayon ay basang-basa ang mga pisngi ng luha. Sir, Aquilin, ang boses ni Hiraya ay tila kaluskos ng tuyong papel. Paos at halos hindi marinig dahil sa pinsalang dulot ng usok sa kanyang lalamunan. "Huwag ka munang magsalita, Hiraya. Magpahinga ka lang," mabilis na sabi ni Aquilino habang hinahaplos ang noo ng dalaga. "Lahat ng kasalanan ko, lahat ng maling hinala ko. Hihingin ko ang tawad mo sa bawat araw na darating. Pero ngayon, kailangan mong lumakas." Pumasok sina Alon at Agos sa silid. Bit-bit ang isang maliit na guhit na gawa sa Crayola. Ipinapakita nito ang isang babaeng may pakpak na nagliligtas sa dalawang batang lalaki mula sa isang malaking apoy. Lumapit sila sa kama ni Hiraya. Ang kanilang mga mata ay nagniningning sa tuwa nang makitang gising na ang kanilang tagapagligtas. "Yaya Hiraya," sabi ni Papa, "ikaw ang aming anghel."
sabi ni Agos habang inilalagay ang guhit sa ibabaw ng lamesa. Huwag ka na nga alis ha. Kakain pa tayo ng champorado. Isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Hiraya. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na nakabalot ng makapal na benda. Nararamdaman niya ang matinding kirot na tila may mga nagbabagang o uling pa ring nakadikit sa kanyang balat. Naalala niya ang sinabi ng doktor na baka hindi na niya muling magamit ang kanyang mga kamay gaya ng dati. Paano siya makakapagluto ng champorado? Paano niya mayayakap ang mga bata kung ang bawat galaw niya ay tila isang parusa? Sir, nasaan po si Celestina? Tanong ni Hiraya matapos ang mahabang sandali ng katahimikan. Nagbago ang ekspresyon ni Aquilino. Ang pagsisisi sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Nasa ilalim na siya ng kustodya ng mga pulis, Hiraya. Nakita na nila ang lahat ng ebidensya, ang lason, ang mga sulat ni Isabel, at ang mga testimonya ni Lola Bining. Hinding-hindi na niya kayo masasaktan muli. Hinding-hindi ko na siya hahayaang makalapit sa pamilyang ito. Nanatiling tahimik si Hiraya. Ang kapayapaang inaasam niya ay narito na. Ngunit bakit tila may kulang pa rin? Ang Mansion Cielo ay abo na. At kasama nitong naging abo ang lahat ng pangarap niya para sa isang payapang buhay sa Tagaytay. Kailangan ko na pong umalis pagkatapos nito. Mahinang sabi ni Hiraya habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan ang sikat ng araw ay dahan-dahang lumulubog. Wala na ang mansyon. Wala na rin akong kakayahang magtrabaho bilang yaya. Isa na lamang akong pabigat sa inyo, sir. Hindi. Huwag mong sabihin yan. Mabilis na tugon ni Aquilino. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang kamay ni Hiraya. Ikaw ang nagligtas sa amin, Hiraya. Hindi ka pabigat. Ikaw ang puso ng pamilyang ito. Kung kailangang ako ang maging kamay mo sa bawat araw, gagawin ko. Kung kailangang ako ang maging lakas mo, gagawin ko. Pero ang nakaraan ko, ang pilat na ito, itinuro ni Hiraya ang kanyang pulso gamit ang kanyang paningin. Lagi itong magpapaalala sa iyo ng sakit ng pagkawala ni Isabel. Umiling si Aquilino. Hindi, Hiraya. Ang pilat na yan ay hindi simbolo ng kamatayan. Simbolo yan ng pag-asa. Dahil sa pilat na yan, nalaman ko ang tunay na kulay ng pag-ibig. Isang pag-ibig na handang masugatan para sa iba. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa silid. Ang tanging naririnig ay ang mahinang paghinga ng mga bata na nakatulog na sa sofa. Sa gitna ng dilim, naramdaman ni Hiraya ang isang mainit na halik ni Aquilino sa kanyang noo. Isang halik na puno ng pangako at ng dahan-dahang paghilom. Ngunit sa kabila ng lahat ng tamis ng sandali, isang takot ang nananatili sa puso ni Hiraya. May isang lihim pa siyang hindi nasasabi kay Aquilino. Isang lihim na nakatago sa likod ng kanyang pagdating sa Mansion Cielo. Isang lihim na maaaring muling sumira sa bagong simula na pilit nilang itinatayo sa ibabaw ng mga abo ng gabing iyon. Habang mahimbing na natutulog si Aquilino sa tabi ng kanyang kama, dahan-dahang kinuha ni Hiraya ang isang lumang papel mula sa kanyang bulsa. Isang papel na bahagyang nasunog sa sunog. Ito ay ang huling habilin ni Isabel na ibinigay sa kanya 10 taon na ang nakalilipas. Isang pangalan ang nakasulat sa dulo ng papel na magpapabago sa lahat. Isang pangalan na magpapatunay na ang sunog sa Mansion Cielo ay simula pa lamang ng isang mas malaking bagyo. Hindi ko na kayang hawakan ang mga anak mo, Aquilino. Paano ako magiging bahagi ng pamilyang ito kung pati ang sarili ko ay hindi ko na kayang pagsilbihan? Ang boses ni Hiraya ay tila isang marahang hanging umiihip sa loob ng silid ng ospital, puno ng pag-aalinlangan at matinding pait. Nakatingin siya sa kanyang mga kamay na nakabalot pa rin ng makapal na benda. Ang bawat bahagi ng kanyang balat na dating malambot ay nabubura na ng mga marka ng sunog. Mga markang habambuhay na magpapaalala sa kanya ng gabing muntik na silang lamunin ng kamatayan.
Nakatayo si Aquilino sa harap ng bintana. Pinagmamasdan ang dahan-dahang pag-akyat ng araw sa langit ng Tagaytay. Lumingon siya kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng lamig ng isang arkitekto, kundi ang init ng isang lalaking nahanap na ang kanyang tahanan. Lumapit siya sa kama at dahan-dahang naupo sa tabi ng dalaga. Hindi kita kinuha para maging katulong o yaya, Hiraya. Kinuha kita dahil ikaw ang nagbigay ng kulay sa mundong matagal ko nang hinayaang maging itim at puti. Mahinahong sagot ni Aquilino. Kinuha niya ang kutsara mula sa mangkok ng mainit na tsampurado at dahan-dahang inilapit sa mga labi ni Hiraya. Huwag mong isipin ang hindi mo kayang gawin. Isipin mo ang lahat ng nagawa mo na. Iniligtas mo kami, Hiraya. Higit pa sa sapat yun. Dahan-dahang tumanggap ng subo si Hiraya. Ang tamis ng tsokolate ay humahalo sa alat ng kanyang mga luha. Pero may isa pa akong kailangang sabihin sa inyo, sir. Isang lihim na matagal ko nang itinago mula noong gabing mawala si Isabel. Inilabas ni Hiraya ang isang lumang papel mula sa ilalim ng kanyang unan. Ang liham na bahagyang nasunog ngunit nababasa pa rin ang huling bahagi. Ibinigay niya ito kay Aquilino. Ang pangalang nakasulat sa dulo ay hindi pangalan ng isang kaaway, kundi isang katotohanang magpapabago sa lahat. Hiraya Isabel Salvador. Salvador ang apelyido ng nanay ko. Bulong ni Hiraya, ang kanyang boses ay nanginginig. Si Isabel, siya ang nawawala kong kapatid sa ama. Nagpunta ako sa Mansion Cielo 10 taon na. Ang nakalilipas hindi para magnakaw, kundi para hanapin siya. Nakita ko ang aksidente. Nakita ko kung paano siya nahulog. Ang pilat na ito ay hindi lang mula sa pagkakasagip sa kanya, kundi dahil sa pangako kong babantayan ko ang mga anak niya, gaya ng pagbabantay niya sa akin noong bata pa kami. Nanigas si Aquilino. Ang bawat piraso ng puzzle ay dahan-dahang nabubuo sa kanyang isipan. Ang pagiging pamilyar ng mga awit ni Hiraya, ang pagmamahal nito sa mga bata, at ang determinasyon nitong magsakripisyo. Lahat ng yon ay nagmula sa dugong nananalaytay sa kanyang mga ugat. Kapatid ka ni Isabel, tibulong ni Aquilino, ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha. Kaya pala sa tuwing tinitignan kita, pakiramdam ko ay matagal na kitang kilala. Yumuko si Aquilino at dahan-dahang hinalikan ang nakabendang kamay ni Hiraya. Patawarin mo ako, Hiraya. Sa lahat ng sakit na idinulot ko sa'yo, hindi kita hahayaang umalis. Hindi lang dahil ikaw ang kapatid ni Isabel, kundi dahil ikaw si Hiraya, ang babaeng nagturo sa akin kung paano muling magmahal. Isang buwan ang lumipas. Ang Mansion Cielo ay nananatiling isang guho. Ngunit sa paanan ng burol, isang maliit at payak na cottage ang naging bagong tahanan ni na Aquilino, Hiraya, at ng kambal. Wala ritong mga malalaking chandelier o gintong dekorasyon, ngunit ang bawat sulok ay puno ng tawanan ni na Alon at Agos. Nakatayo si Hiraya sa balkonahe, pinapanood ang paglubog ng araw. Ang kanyang mga kamay ay wala na sa benda, bagaman may mga peklat pa ring naiwan. Dahan-dahan na niyang naigagalaw ang kanyang mga daliri. Sapat na para hawakan ang kamay ng mga bata. Lumapit si Aquilino sa kanyang likuran at niyakap siya ng mahigpit. Ano ang iniisip mo? Iniisip ko lang kung gaano kaganda ang mundo kapag wala ng mga lihim na itinatago. Sagot ni Hiraya habang nakasandal sa dibdib ng lalaki. Iniharap siya ni Aquilino sa kanya. May inilabas siyang isang maliit na folder. Hindi ito alahas, kundi isang bantietke, komot ngoy niya moy. Isang bahay na may malawak na hardin at isang silid na puno ng mga instrumentong pangmusika para sa mga bata. Gagawin nating totoo ito, Hiraya. Isang bahay na hindi binuo sa itaas ng mga lihim, kundi sa ibabaw ng pag-ibig at katotohanan. Pangako ni Aquilino. Will you build this home with me? Not as a nanny, but as my wife? Ang mga luha ni Hiraya ay muling pumatak, ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng wagas na kaligayahan. Opo, Aquilino. Higit pa sa opo. Mula sa hardin, narinig nila ang sigaw ni na Alon at Agos. Papa,
Yaya Hiraya, halina kayo. Luto na ang tsampurado ni Lola Bining. Nagkatinginan ang dalawa at sabay na tumawa. Habang naglalakad sila patungo sa kanilang pamilya, ang hangin ng Tagaytay ay tila bumubulong ng isang bagong awit. Isang awit ng pag-asa na hinding-hindi na muling mawawala. Sa malayo, ang Mansion Cielo ay tila isang anino na lamang ng nakaraan. Ang sumo ay unti-unti nang naglalaho. Hinahayaan ang sikat ng araw na yakapin ang bawat sugat na dahan-dahan nang naghihilom. Isang taon ang mabilis na lumipas at ang sikat ng araw sa Tagaytay ay tila mas maliwanag at mas malinis kaysa sa mga nagdaang dekada. Wala na ang makapal at nakakasakal na hamog na dati ay bumabalot sa Mansion Cielo. Ang dating lugar ng lumbay at mga lihim ay isa na lamang malawak na hardin ng mga bulaklak, habang sa tabi nito ay nakatayo ang isang bagong bahay. Isang bahay na hindi binuo sa itaas ng pagmamalaki, kundi sa pundasyon ng katotohanan. Nakatayo si Hiraya sa beranda. Hawak ang isang mainit na baso ng tsaa. Ang kanyang mga kamay, bagaman may mga bakas ng peklat mula sa sunog, ay hindi na nanginginig. Ang bawat marka sa kanyang balat ay tila mga titik ng isang kwento ng tagumpay. Hindi na niya nararamdaman ang kirot ng nakaraan tuwing sasapit ang ulan. Ang pilat sa kanyang pulso ay nananatili, ngunit hindi na ito paalala ng kamatayan ni Isabel, kundi ng katapatan niya sa kanyang pangako. Sa loob ng isang malamig na selda sa labas ng lungsod, nananatiling mag-isa si Celestina. Ang kanyang dating marangyang buhay ay napalitan ng 4 na sulok ng semento at ang tanging naririnig niya ay ang eko ng kanyang sariling pagsisisi. Ang hustisya ay hindi naging marahas, ngunit ito ay naging tapat. Ang hiya na idinulot niya sa pangalan ng mga siyelo ay naging sarili niyang bilangguan, habang ang katotohanan ay dahan-dahang nagpapalaya sa mga taong sinubukan niyang sirain. Lumabas si Aquilino mula sa loob ng bahay. Bit-bit ang isang makapal na kumot na ipinatong niya sa balikat ni Hiraya. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang asawa at sa pagkakataong ito, wala nang puwang ang pagdududa. Ang ganda ng tanawin, di ba? Bulong ni Aquilino sa kanyang asawa. Everything feels so light now, Hiraya. Parang sa wakas, nakahinga na ng maluwag ang lupang ito. Ngumiti si Hiraya at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Aquilino. Dahil wala na tayong itinatago, Aquilino, ang pagpapatawad ay hindi lang para sa ibang tao, kundi para rin sa sarili natin. Salamat dahil hindi ka sumuko sa akin. I should be the one saying that, sagot ni Aquilino habang hinahalikan ang buhok ni Hiraya. You built a home for us, even when I was busy building walls. Ikaw ang tunay na arkitekto ng pamilyang ito. Mula sa malayo, narinig nila ang tawanan nina Alon at Agos. Ang dalawang bata ay mabilis na tumatakbo sa damuhan, hinahabol ang kanilang bagong aso. Wala na ang takot sa kanilang mga mata. Wala na ang mga gabing puno ng bangungot at itim na suong mu. Ang kanilang mga pisngi ay mapuputi at malulusog, malayo sa mga batang tuliro na nadatnan ni Hiraya noong unang araw. Kasama nila si Lola Bining, na tila lalong bumata dahil sa katahimikan ng kanyang isipan. Siya ang nagsisilbing buhay na saksi na ang bawat sugat, gaano man kalalim, ay may kakayahang maghilom sa tamang panahon at sa tamang pag-ibig. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, nagtipon-tipon ang pamilya sa paligid ng isang malaking lamesang kahoy sa ilalim ng puno. Walang mga formal na kasuotan, walang mga mapagkunwaring usapan. Ang tanging naroon ay ang amoy ng masarap na hapunan at ang init ng pagmamahalan na hindi kayang ubusin ng kahit anong apoy. Natutunan ni Hiraya na ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa mga taong kasama mo sa simula, kundi ang mga taong piniling manatili sa tabi mo sa pinakamadilim na sandali ng iyong buhay. Ang Mansion Cielo ay maaaring naging abo, ngunit ang tahanan na binuo nila sa kanilang mga puso ay hinding-hindi na muling magigiba.
Sa huling sandali ng araw, bago tuluyang lamunin ng dilim ang kalangitan, isang bituin ang unang sumilay sa itaas ng Tagaytay. At sa ilalim ng bituing iyon, isang panalangin ng pasasalamat. Ang sabay-sabay na binigkas ng mga pusong sa wakas ay nahanap na ang kanilang kapayapaan. Ang kwento ng Mansion Cielo ay natapos na, ngunit ang kwento ni Hiraya at Aquilino ay nagsisimula pa lamang sa bawat pagsikat ng araw. Isang kwento na ang pamagat ay hindi na sakit, kundi pag-asa. Ang kwento ni Hiraya at Aquilino ay patunay na sa bawat paglubog ng araw, may pangako ng isang bagong umaga na puno ng pag-ibig, kung saan ang bawat sugat ay hindi natanda ng sakit, kundi isang bahagi ng ating paglakas. Maraming salamat sa inyong pagbabahagi ng inyong oras at puso sa pakikinig sa kwento ng Mansion Cielo hanggang sa huling sandali. Habang isinusulat ko ang mga pahinang ito, lalo na ang tagpo ng sunog kung saan kailangang pumili ni Hiraya sa pagitan ng kanyang sariling kaligtasan at ng kapakanan ng mga bata, nakaramdam ako ng matinding kirot sa aking dibdib. Ang bawat luhang pumatak sa aking panulat ay alay ko sa lahat ng mga kababaihang patuloy na lumalaban sa gitna ng mga lihim at kawalan ng katarungan. Ang inspirasyon ng kwentong ito ay nagmula sa mga totoong mukha ng katatagan na nakikita ko sa ating paligid. Mga pusong tila munting mitya na hindi namamatay kahit sa gitna ng pinakamalakas na bagyo. Sana ay nag-iwan ang aming kwento ng isang munting binhi ng pag-asa sa inyong mga puso. Sapagkat sa dulo ng lahat, ang pag-ibig at ang tapat na pagsisisi ay hindi lamang mga salita, kundi ang tanging liwanag na gagabay sa atin pauwi sa tunay nating tahanan. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam sa mga tauhan ng Mansion Cielo, may isang tanong na nais kong iwan sa inyong pagmumuni-muni. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Hiraya, matapos ang lahat ng paninira, pagpapakulong, at pagtatangkang pumatay na ginawa ni Celestina, kaya mo rin bang magbukas ng pinto para sa kapatawaran? O sapat na bang makita ang katarungan sa likod ng rehas para matahimik ang iyong kalooban? Nais ko pong marinig ang inyong mga saloobin at damdamin. Iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. At huwag kalimutang i-like at i-share ang ating kwento para mas marami pa tayong pusong maabot at mapaghihilom. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang pagtitiwala. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay, sinining at pag-ibig. Ingat po kayong lahat.